utang lagi dito, ang 30% dawat ko niya na kada bulan. Yan ay ipabasa sa ako. Dala sa niya na sa ako nga musulod ko. Hindi ko to, 15,000. Gusto ko 15,000. 30% sa akong gibutan. Pagkasulbulan ako, di pa ka musulod pa to, 15,000. It is evident. Kaya naka-epektibo kung na-ebidensya. Kaso lang, kaya ikunan sa mga expert, ang i-allow sa gobyerno mga lending is only 5%. Asa ko ang 30 ka nung magkahatag mo sa mga membro. So, gina-estudyohan o maayo, gina-estudyohan, nga kung mahurot na ang tanang tao, puro na membro sa kapa, meaning, ang tanan mo dapat na 30%. Nya wala na nang musulod. Kaya ang musulod man mo punto ihatag. So tanaw sa mga eksperto, Madrid nga gidala na study kang sa ato presidente. Kung kumbinsido siya na Madrid gini siya. Pag Madrid, niya tanan tao nakadawat magpatay na. No? Dako mo abot ang pinakadakong gubat sa Pilipinas. Kung ang tanan membro mo claim na sa 30%, o yung ano yung musulod. Sa ito pa, una mo yung mahatag, nandun Madrid na, Madrid, patay na. No? Dakong gubot o nagahugong sa dakong gubot, illegal man yun sa pan. Pero ang ato diha, ang ebidensya, usa ka effective way, yung madalag din ang tao. So, ato na i-apply sa spiritual evidence, kaya sa Ginoo, everlasting. Mag-enjoy kita not only today, but forever. So, kung kato, nakatay ka illegal man, yung gisayangan ang uban, pero ang atong gobyerno, nagtanaw sa unahan, nga magpatay rin hapon. Kung wala na yung mahatag, magpatay mo yun, katuran. So, dako na kayo nagubot na yung may tabo. So, karoon pa lang, iundang na. Huwag mo rin si paring pastor, mga daw rin, hindi na. So, sige. Ang atong wala is how effective ang ebidensya. Muling sa Biblia, daghanay kayo ang mga ebidensya. Nagsilit ang taong pipila ng mga character ng Bible na sila i-bless sa Ginoo, na higantihan sa Ginoo. So, ingon si Solomon in Proverbs 10:20, na kung ang Diyos mo ganti sa imo, mo bless sa imo, wala ba so? No? Kaya hindi na mo in Proverbs 10:22. Nung panindot niya, ang Diyos mo bless sa imo, panalinginan ka niya, gantihan ka niya, so, hindi yung maglaban na yung mundo. So, kasagaran ka sa mga dato, maglaban. Panalingon si Pablo nga, kabagay mga dato. Kaya, sa pag-desire mo lang yung pagkadato, diyan ang intention mo abot. Okay, so ang nindot yun, karing blessing, ganti, bonus, nga gikan sa Diyos, kay hapsay ang dagan sa pinabuhi. Okay, no? So, naanap po yung another 4 nga mga characters in the Bible, another evidences na po ni, kung magmatulaan na yun sa Ginoo, naging siya blessings, ay mga ganti, ay mga bonus nga ihatag. Unang-una ni King Solomon. Si King Solomon, Leo. Okay. So, datong ibasa kanina, mauto ang natabok kang King Solomon, kung gano'n ang Diyos nag-ganti sa iya, naghahatag ang nga blessing sa iya, ha? So, atong tanaw na kay, bakit may mula ito karon? Hindi siguro ta kasi malamon ni Solomon, kasi kadato ni Solomon, pero at least matay makita ang giunsa ni Solomon nga nag-enjoy siya ng reward o blessing sa Ginoo. So siguro sa itong ibasa, and 1 Kings chapter 3 verse 9 to 14, naay di pangayo ni Solomon nga nakapatandog sa heartbeat sa Ginoo. So kanang gusto gid sa Ginoo ba? Kaya naman kung mag-as ang tao o usa ka butang niya, dili pa siya galingon para sa buluhaton sa Ginoo. So matandog gyud ang kasing-kasing sa Ginoo niya. Og mao nay gi-pray ni Solomon. Nag-pray siya
tagaay ko og kaalam. Pag ilas dautan og maayo. Kaya kung kahibalo, tepit yung naghanan ng iyong katauhan, kung saan ako may pagdumala sa iyong katauhan. Pang tubag sa Ginoo, tungod kay nag-desire ka ino ni Ana, wala ka mag-desire o mga bahandi, wala ka mag-desire o kinabuhi sa iyong mga kaaway, gantihan ta ka. Ang unang ganti, wisdom. Diba? Wisdom. So, yung ganti, wealth. Ang ikatulong ganti, fame. Na ako isunod na ganti with condition. Long life. Ikaw pa na ganti. Pero na kondisyon niyo sa Ginoo, kung iyo mo sundon, ang mga lagda, ang mga sugo, sama sa iyong papa. Nga sinabi, tagaan taka og long life. Wala na-enjoy ni Solomon ng long life. So, try na ako locate yun sa Biblia kung pilara ang edad ni Solomon. Natawag ni Solomon 990 BC. Namatay si Solomon 931 BC. Pila na niya edad? Young people pa namatay na. Ang edad ni Solomon is 59 only. Young people pa na sa ilang panahon. Sayang yun kayo. Ikaw, maalamon, dato, dumdanon, iyan na mo yung life. 59. Wala ka makatagamtaw sa ikaupat nga reward. Ang imo lang katong reward of wisdom, reward of wealth, reward of fame, but the reward of long life, wala. Kaya wala tumatuman yung sa Ginoo na unta musulod ka sa ako sama sa iyong papa. Ay din daw papa niya na pwesa na ito, pero may nasulod mo ito, kung makasala, mahirap mo dahil. Taga-taga long life. Wala sa music long life. Okay, 50 years that time, itawag pa nila o young people pa na. No? Ang 50 years. Pero alita tayo sa kanang mga, totoo man talingan mo, hindi alaw sa Ginoo, mag-enjoy siya sa wisdom, sa wealth, sa fame. Talindot sa nagkinabuhi, uy, nakawala ka. Pero, bubo lang. Mau man yung tendency kung madato ka ta. No? Karoon yung pobre pa kami, yung okay lang ang kinabuhi. Na, kung mag-bilyonaryo ka, iba na. So, ayun lang. Pagsama ng tulumon. Kaya siyong burger, no? Manang, yung pa ni Pablo, ayaw, pag tayo madato. Kaya bilhin mo, ang dato, mapuno sa tentasyon. That's true. Pero, kung dato ang Ginoo, balik amping lang yun. Na kay, mapuno kayo sa tentasyon. Si Solomon, nag-award ang Ginoo sa iya o wisdom, wealth, and fame. So, ang life, wala mahatag kay unang sayo ni Solomon, nangasawa ka na kalaghanay. No? So, immoralidad, ito ang issue anak. Dahil nangasawa siya, nagpakasal siya of 700 wives. Nabigo man mo niya. 700 wives. O pag ipakuntinto, nangabit pa kayo 300 ka buok. So 300 sandaan yung tabi, isa tatuig na. Kaya tadlaw sa tuig is 365. Yung tapay, 700. Hala ko nung malibot niya ang iyang mga asawa in pila, 4 years. Imagine na na. Ang matang asawa ni Solomon, gadala o Diyos sa Jerusalem. Diya, yung pa ang heart ni Solomon na usap. Kung ang Diyos na supo, di na ko ihatag ang long life. Wala siya ba, kabuno siya ng long life. Only 59 years na. Kaya ugi, pero yung long life, di papugan mo sa moks, kadautan siguro mawa na mapa na ng Israel. So, but tutukan niya, why God allows Solomon maka-enjoy yan? Pagkatay award, wisdom, wealth, and fame. Because of this, no?
Try ko lang ito. Alam daw. Sige pa. Sige pa? Huwag malimutan. So, unang-una, di ma-deny nga na siya pagtuo. No? Kaso lang, ang pagtuo niya na natabunan na abot sa iyong daghang kayong mga asawa. Pero kini ang usa ka dako nga nakapatando sa kasing-kasing sa Ginoo. Ni adtong nag-pray si Solomon na nangayon siya og kaalam sa Dios para mga serbisyuhan niya ang katawhan sa Ginoo. Mao gid na. So kana nga prayer nakapatandog sa Dios niingon siya taga bunusan taga of wisdom, wealth, and fame. So ingon si John nga kung mag-ampo ka mo nga sumala sa kabubuton sa Ginoo. Nakapray si Solomon og kabubuton sa Dios. Subot ingnon nga naay prayer nga hinakog na makabantay na maminatag prayer, Lord, palagini kami, iblis kami, iblis kami. Ako mga anak ito, putik tahi, palagini ka, Diyos. No? Bantay, palagi prayer nga, Lord, ang usisi karon nagpadayon sa programa, ikaw wala na. Ang nag-intention na naman ng laptop o sa outreach, hindi mo ba si Bosley Community, ikaw magkakubas ng community. Wala nga. Masabuti mo ng mga hinakong test prayer. It is a prayer para sa imo, sa imong pamilya, puro din imo. Iba ang prayer na kanang may kahanawa ka sa bunuhaton sa Ginoo. Maunay gi-pray ni Solomon. All of us here is students of prayer. Only Jesus is the master teacher of prayer. Mabasa ito sa Biblia nga niingon ng mga disipulo, tudloi kami Ginoo sa pagampo. Wag hindi mabasa sa Biblia, tudloi kami sa pagbuhat. Tudloi kami sa pagampo. But pasabot, they are all students of prayer, and Jesus Christ is the master of teacher of prayer. Kung tanaw mo sa Biblia, tiyon magiging si Jesus, master teacher of prayer. Yung sabi nag-pray din yung tiro kayo. May mga tuog solitary place, kapaya nag-himo ni Jesus. Nga mong-withdraw siya sa mga kalipay nila, fellowship nila, mong-withdraw siya kay pato siya sa lugar na tago, and then mag-pray dito. Kasi yung mga disipulo magkabulat dito sa fridge dagat. Kasi Jesus ko yung sabi ni Jesus, larga na lang mo kay mag-pray pa ko. Yung sabi naging anak dito ako. Wala. Jesus is the master teacher of prayer. And we are all students of prayer. Kamo na ang kamaturan, when we touch the beating of God's heart in our prayer, then God allows maghatag bonus sa ato. Hindi pa siguro kasing dato ni Solomon. Kasing wala mo ni Solomon. Kasing madunggan ni Solomon, pero something like that. Kaya nahimon ko sa imong prayer, ang imong mong higwa sa imong kasing-kasing. Subuting nun, atong susiyon, kung sa atong mga pagampo. Kaya atong mga alod sa atong mga pagampo is selfish prayer. For me and for my family, not for the Lord's work. So, susiyon natin na. Kaya Ginoo, natural, persona siya. Diba? Kung siya malipay, kaya gusto na lang ipanalangin niya sa imo. Manay, parang verse nga, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kaya nalipay siya. Lahigit niya yung pagtagal sa matandog siya, malipay siya sa mga desire. Pero may pagkakapo ng anak namin. Kung hindi pa nga puro sa iya, huwag yung magkuhan nga untat. Kung mga kuhan ito, mga missionary ito, kung mga evangelist ito, huwag yung magkuhan, huwag yung sa magkuhan. Puro rin, akong pamilya, akong pamilya. So, kung saan sana ang mga kamaturan niya, na nakita niya sa iyang kulong, maka-change sa ato, prayer.
Kung may ni Jesus sabi in John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish. Sabot pasabot ka na kung pulong, masusi yung kasing-kasing. So, makasabi yung prayer. Okay, no? So, mga kamatuuran nga, magbutulan sa prayer ni Solomon, even though si Solomon, tao sa mga ito. Ay mga kapakyasan nga, nadato na, natintal na. Oh, sumawag kong lingan ng Ginoo nga, di ko gusto inganan na buburay mong ginabuhi. Si Quintay Rivera ka. Si yung papan, matay sa pagkatigulang. Pero siya, wala, and people papatay na. Okay. Ikaduha is the widow of Seraphat. No, katumbalo ato sa Seraphat. Seraphat somewhere in Sidon, no? So, tumbalo dito sa Seraphat. Kung sa iyang ganti, kung sa ang bonus, kung sa ang blessings nga iyang mag-enjoy. Ingani, full of jar of flour and jug of oil, and her son rose from the dead. Tulog ka blessing, no? Ang iyang ma-enjoy ining babayanan. Ato lang basahon, he went to Seraphat. When he came to the town gate, the widow was there gathering sticks. He called her and asked, would you bring me a little water or a jar, or I may have a drink? As she was going to get it, he called and bring me flesh, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives. She replied, I don't have any bread, only a handful of flour and a jar and a little olive oil in a jar. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, and that we eat and die. Tama na yung niya. So, hindi ka babae, o saka babae nga, wala, nalagin sa kalisod sa kinabuhi. Kaya na ito kayo, mag-bake mo na sila ng floor. Ato, andiri, wala may, sa dalang itong ka-lexi nga, bugas. Ato, andiri, niya, nami uwil, gamay kayo. Pero, may, wala sugo sa Ginoo kang Elijah o kang babae ko nahimong nasinugtanon kung unsay kahimo ni Elijah sa iya. So kay mong tanaw ni number one is nasa faith, no? Natural, mabana ang connection yun. Ay ang pinaka nila din sa karakter sa Biblia, puro bina sila na faith para sa ato. Nakita magtutok sa Ginoo, sinatural, magsugod na sa faith, because faith is paninungdan nga na kunikta sa Ginoo, kaya punta mga anak sa Ginoo tungod sa atong faith. So napod sa iya, kung si Solomon ay faith, kasi yung true hindi yung babae una na si faith, wala natulog sila sa Hebrew bitaw kapitulo 11. Di ba puro na diya tungod sa pagtuo. So number one nga kinaiya nila is faith like us, no? Faith. Kung kining babae, sunod nga kinaiya, gano'n nga i-allow sa Ginoo maka-experience siya full of jar of flour, jug of oil, and her son responded. Anong nakadawat siya ng blessings. Ikaduha niya ng kinaiya is, she is generous. Palayan ko dito nyo. Number, she is, wala kong mapag-ibigay silang. She is generous. Gusto kayo ihatag kung last na? So, kanang na? Kaya istorya pareha na itong nasa Biblia na balo. Naghihatag na iya ng dua kadako man sa ato. Ingan niya kinaiya. Tanang nalaka sa gabi ng kalisod sa kinabuhi niya na pag-yung mga ayok. Mayroon nga, wala ka rin bigit kapot. Wala nang taon. Yung ako nihatag sa iyo, wala na. Sabi ko, lang yun, namatay na tayo na flower, nilutuon na, pagkawa na, mamatay na Pero, gihimo sa babae nga makahatag siya, taliwala na
Pitus na kayo. Well, opposite ni sa ato, mahatag na tuotag sa gatos, pero natay dismir nga saving. Di ba, wala ito sa gatos? Ano na ginayagin na ito? Makahatag ka sa kalibo, na may savings 100,000. Nagdrag na po ano yung gihatag, pero gihatag. Atag siya sa kalibo ba? So, ang palibot niya, dahil mo na dako siya nahatag, wala ka ba ka siya na savings 100,000? Dako na lang sa kwarta. Kaya makaya natin sa datos, 26 sa palibog, 10 may gihatag, mapi. Wala siya savings 1 million. Diba ito? No? Tungod kay, wala na yung savings ni. Wala lang din ni. So, yung gitagaan si Elijah, ito ano, tunta. The other one, nga kinaiyan ni babayhanan, ang ilaw sa Ginoo, maggantihan niya siya full of jar of flour, jug of oil, and jersan na banhaw. Ikatulong nga kinaiyan niya is, she is obedient. Nituman siya kung unsay gisulti ni Elijah, because Elijah here nag-represent sa tingog sa Ginoo. Kagila man niya tao sa Diyos. Unsay gisulti ni Elijah, nituman siya primero, tagaan siya o tutuan siya o torta, gilutuan. Yang gituman unsay gisulti. Ngayon si Elijah, himuon mo na, mo ang imong sudlanan sa imong harina mapuno, ang imong kanang jug, kanang yung word ng jug, tagayan na, no? Kung imo Bisayaon, tagayan ba, tagayan. Sa ato ay inom, ang ina, jug of oil, kanang tagayan yung oil puno, no? Jug of oil. Yan naman ang problema na itabo niya. Kaya iyang anak namatay. Namatay. And then, hindi ko sa kadakong blessing na po niya, gyaro sa Ginoo sa iya. And nag-pray si Elijah anak, kung ka ng bataa, ni balik, no, ang kinabuhi. Bisa mistro, no, sa New Testament na po na yung mga inyo niya. It is a dako nga, dakong blessing nga na-enjoy aning balo. Tungod na kinain niya na sa pagtuo, manghatagon, o nagatuman. Dili man lisod sundon, no? Dili lisod tanaw ang iyahan kinaiya. Mataya naman nato pag himo. Na naman yung pagtuo. So ato ipakita ato pagka manghatagon, ba lisod-lisod. Pero panikamutan. Kaya wata paano niya muhatag sa last na. Lumang mo ganyan yung tawag sacrificial giving, yan ang last na. Inunong ka itong iwala mo sa una din nga. Ang pastor, may pundong simbahan. Tingin nga natay Dr. Church. Pastor, ako one sin, ako simento. Ako pastor, 5,000, ako pastor, 10,000. So na yung tao dito yung balo sa kilid niya, naginom-inom agad. Huwag yung siya pataas yung pamot. Kaya huwag yung siya kwarta lagi. Naun sa man pagkasunod si Mana niya, ito mas pastor, gadalag, pinagalang kwarta. Yung ihatag. Yung pastor, ito man para mauman ang simbahan. Yung ano man yung mata nga, nakabindahin man. Ibalig ang iyan sa kamata. So, ayaw po yung ano, sobra, extreme, very extreme mo na. Ngayon, balik siya sa kamata para lang ihatag ng mga sakripisyo, no? Pero, dahil yung mga, extreme nga, takunawan nila, walang naman ko, pero kung mata mapuslan, bumandi, ibalik yan, ulit ka lang, ibahan ako man. So, ako, mag-agit ala sa inyo, ha? Nga ako lang, naik yung mga kinaiya nga yung anak. Grabe ka, pangin, musakripisyo para sa bulat kung sa Ginoo, no? So sa Biblia, naghamday makita na nag-sacrifice sila and God bless them, bonus them, o ilan na. Ikatulo, this morning, as si Job, bihanin yung pronunciation na. Pag Bisaya, pag in English, Job, kaya kung Job, trabaho.
Jub. Isuri ni. Tiyo siya. Hope or Jub. Double blessing sa iyang nadawat. No, ang iyang ang ganti sa Ginoo sa iya. Double blessing. Kasi wala naman sa istorya na kinabuhi ni Hope, no? Pero si Hope, kung imo siyang ikuan sa atong panahon karon, isa may mga dagkuyuta na dagkuyuta diri, may daghay mga sakyanan, mga bilyonaryo na sila. So kung si Hope sa panahon, bilyonaryo siya. Kaya ikot ang Biblia nga si Hope, naa siya kuan, gidugo lang na diha, no? Naa siya 7,000 ka mga karnero. So 7,000 ka mga karnero, mao na pang ihawon, mao na ilahang taon. May sudan balik, ugo po rin ang ihalad. So, panahon kay Embraer man na naihalad. So, bali ba pang provide sa ilang mga daily needs, no? Ang karnero. Kung sa ka na sa ato karon, so, ano siguro ato ang mga ito adlaw nga, may bugas, may sudan, manay pan. Kunya na sila 3,000 ka kamilyo. Sa 3,000 ka kamilyo, ang kamilyo, sa ilang panahon, may ilang pang transport, mulabang na o diserto. Ang kamilyo, hinay pero kanunay wala. No? Pang-transport na nila. So, kung saan na karon, wala siya, bungko. Ha? Bungko. Mga sakyan na ba? Karon. So, 3,000 ka po, bungko. Hindi pa ito bata. Yan ay 500 ka paris nga bata. Na ay 500 ka bayi nga asno. Na pag-abot sa panahon, kana, times ito sa Diyos. No, times ito. Pero, sa ita, nga bago na times ito sa Ginoo, na ay mga di basta-basta na pagsugay na hitabo ni Huga. No, grabe nga mga pagsugay nga anam-anam na siya ang pangawala, nawala iyang 7,000 ka karnero, nawala iyang 3,000 ka kamilyo, iyang 500 ka pares nga baka, 500 ka mga baying asno, wala na pati iyang mga anak. So may nga ay grabe mo po natin yung mga pagsugay. So, dili, ikaw ng Biblia, tungkol sa pagtuo, nabilang mo ko na sila mga heroes of faith, nabilang sila sa Hebrews chapter 11. Number 1, anak, tungkol sa pagtuo. Then, ang sunod, anak ni Job, kung imong tanawon, nga, di siya magkumpiyansa sa iya mga bata, nabilang mag-happy-happy na. Nasa itawag o daily devotional time. Nana siya sa verse chapter 1 diyan sa verse 5. Diyan mo makita kining amahan na ginasubaybayan niya ang aktibidades sa iyang mga anak. Basin kung makasala niya ang anak, basin namakat ni, basin nang himarap ni, nangaway ni, nakita sa Ginoo nga nakasalat niya ang mga bata. Mag-devotional siya, hindi kabuntat. Nasa ilang niya maghalat ko na, kini para kang big boy, kini para kang big boy, kini para kang Opit, kini para kang Wincy, para kang Brian, wala na ba? No? Okay, yabi anak na kulok. Mag-devotional na siya. Mag-amo ko sa Ginoo niya para pasaylo sa Ginoo niya mga bata. Sabi, hindi ka na niya na karon. Ngayon, tanaw sa mga bata nga magkinabuhi yung righteous. Magdalo niya sa daily devotional time, kaya natural, dili magkagamahan na niya, ubat-ubat niya sa mga anak community. Nakalis mga gawin, mga anak ko as distinct, buwan na kabalong siya activity. So, ang amahan ni Guru, siguro siya kung hingong matusala, anak ko, nakakuy halag, hindi parang kumulay pa sa iyo. Sarili ka na ano. Pero mauna ang desire, mauna ang amahan nga si Job. Nga na siya paglantaw sa mga bata na maatiyag yung maalalayan iya mga bata. Karon alita sa usa ka pare, Ilay. Opposite sila ng Ilay. Si Ilay, balo siya na report. Nga imong mga anak, mga anak ka pare ba, nga naman, mga buho yun. Magdala o mga babae sa templo niya. Mangawat pag yung mga hala dito. Magdadag ka kaintindi doon. Pagmawat na itong mga hala.
Iingon itong bantay nga ayaw kay ihalad ba niya? Mga piya magdala ang mga babae sa tingin. Nagpabutabong na si Eli. Pare para ba? So ikumpara rin mo si Bob kung kini si Eli, puro man ang mga tao sa Ginoo. Pero lahat isa kay baliwala na nangamatay ba ito? Sa isa kaadlaw na, no? Ang mga anak niya napatay, siya nahagbong sa iyahan ka lang, wala, chair, natuwa, balik ang liyo ni Eli. So, nagipatay ko sila sa Ginoo kay gibalin ang pagdumala sa simbahan ng Samuel. Ikumpara na ko na rin nga amahan. Nga magdala siya ang isa-isa na halad siya ang anak para kung nakasala yung anak, at least na siya panagandaan. O ka na nga desire kay ganahan ang Diyos anak, tinuwa sa kapapa, nga yung mga anak niya, iladaan, pinsandaan niya, dapat magkinabuhing matarong. Sunod, itinaiyan nga nung Iblis dito Ginoo nito anak. Optimistic. Kabalo mo atong grabe na siyang nukanukat. Hindi ko na ang asawa. Tunglo na yung Diyos kung pagkamatay ka. Iyon din siya. Babae kang nabuang. Dapat ka maayo, dautan, di ang dawat. Buto sa mo, optimistic ba? No, nagdakuan siya sa future nga naging positibo nga bayaw niining tanan. So, anak pagkakagaroon, nagka-problema kagaroon. Tungkol siguro po na natong binuhatan. Kung mga ikagpatayo si Ginoo niya. On the Lord, ikaw may giver sa mga panalangin. You are optimist. Positive, di mo pang lantaw. Sa imong sitwasyon karoon na negatibo. Grabe mga pagsulay sa kinabuhi. Dapat marang ang hope ng Lord. Ang tawag ko na. There is a silver line. Silver line. Kaya itong anino sa blessing. Silver line. So, lisod na itong ginabuhi ron. Siguro. Pero tanawa po. Nag-lisod kay disiplina tas Ginoo. Panayong linugatan. Kung kananay mo nga, nagtarong naman gituloy. Marat kasyo. Nga, nakita rin mo ang double blessing sa unahan. Kaya natunta, no? Nga na itong paglagtaw, makatuna na ito ni sa kinabuhi ni Job. Nga, kaliwala na iyan yung untang pinakasuod sa kinabuhi, asawa na. Ang ni, discourage na. Kaya siya nagpabilin sa iyahang pagkapasitibo nga ang Diyos andam magbalik siya panalangin. I-times 2 pag yun, no? Meaning katong iyang 7,000, naging 14,000, katong iyang 3,000, naging 6,000, katong iyang 500 kaparisa, naging 1,000. Kaya i-times 2 man, nagibalik ang iyahang mga guwapang anak. Si Kisiya na diri, o si Jemima. Okay, sumuna ang itong katong ikaw pa, no? Believers of Jesus Christ. Kita na ni. Believers of Jesus Christ, kung saan nindot nga reward sa Ginoo sa ato, sila sa una, hantod karon. Kami ito kung perfect peace. Kung kanang amazing provision. So, usa sa reward sa Ginoo sa ato, kanang perfect peace. Muna yung gingon in John 14:27. Ano pa niya? Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Sa upang na translation, perfect peace nila dyan. No, hingpit niya kalinaw, akong ibilin sa inyo, akong ihatag sa inyo. Dili ang kalimutan makahatag aning perfect ng kalinaw. No, siya good. So ang sunod ka ng provision niya na amazing. Usa na ka blessing na, usa ka reward ka na ang ihatag sa Ginoo sa ato. Ang explaining peace. Sa inong atong si Jesus na banhaw gikan sa mga patay. Ibalo si Jesus nga, ang mga disipulo, troubled. No? Troubled sila. Then, mag-meet na sila every first Sunday of the week, pare-alin domingo.
nag-meet sila, bumuto si Jesus, o diyon ang kalinaw manaakan. Sa akong tanaw, dili lang ang mga true disciples ang nagkinahanglan ng perfect peace. Kita po karon. Gubot kayong palibot, gubot kayong nasod, gubot kayong kalibutan, and everywhere, wala kayong makita ng kalinaw. We need perfect peace. So kana siya, wala in ato na makuha. Diha sa usa ka person, si Jesus. Gusto ka ani, pastor, mabili akong ipakita yung anak. Pero saya, may uban nga, makaplagan mo na kung kuha na kasbinitary. Perfect peace. Kung gilumbong na ka. So ayaw tumuti nga yung anak, mamatay pa dahil ka. Bago ka mag-enjoy ng perfect peace. Na pwede man tayo mag-enjoy buhay, tas buhay pa ta. Just embrace the presence of Jesus. Sama mo ni Paul, 2 Timothy 4:17, nga si Paul na under trial siya, nibiyaan siya sa iya mga kaubanan, mga magtutuo sa pagpangalaga sa Ginoo. Gibiyaan siya. Wala naman ta, no? Si Jesus, gibiyaan ng mga disipulo, nanagan. Si Paul po rin anak, gibiyaan siya tanan. Pero sa inyo ni Paul, alangatag sa iya, o himpit nga kalinaw, nagabarog si Jesus tupad na ko. Ito din, ito sa pagtuo ni Pablo, no? Paul embraced the presence of Jesus. Nada siya ang tapat. Kung iyanak ka, di matandog yung kalinaw ba? Manay perfect peace. Ganun, manay yung perfect peace. Si Paul, kung ilang patyon, welcome ni Paul ang kamatayan. Kung ilang buhion, samot na. Manay si Paul, I am ready now for to meet only this Christ and to die is gain. So, mana basta ako i-enjoy yung perfect peace of Jesus. May kaunong tagwala, pisoon ka dili, kwartahan ka, purdoy ka, bisag asa ka, ang hingpit nga kalinaw yung si Jesus sa iyo. Because ang imong pinaka mahal sa kinabuhi, uban-uban mo, Jesus Christ. Siya ang mag-offer na of perfect peace. Pinagita kang kalinaw, layo yung giyantuan pa ka sa house, inom-inom, kung saan lang yung gimo ito, yung kalinaw, inutang na pag ako masukton ka, daga na ka. So, perfect peace is Jesus Christ. Ato ka dago, ato ka magdangoy nyo sa iyo, ato ka mag-invest sa iyo, especially like Paul. Si Jesus nagbarog sa amin, kilid. Kamu na nagan pa lang, biyaan ko ninyo, but Jesus Christ nagbarog sa atin, kilid. Embrace His presence. Gusto mo abil aning reward sa amazing provision akan na yung balik-balik. Seek it first the kingdom of God. Pero sad to say, bago lang nag-survey, kanang tawag i-survey, pila ka prosinto ang nagtuuan ng verse, nag-practice aning verse. Alam mo may tuuan ito kung nag-practice yun aning verse is only 5%. Ang 95%, well, apil na tanan, Kristohanon o hindi Kristohanon. Pero ang Kristohanon nga, ano yung simba kay nabisi sa paginabuhi, no? Pagpagita. 95% naningkamot para sa lawas. Only 5% nga nagawahuna nga kini nga bersikulo tinuod ni i-provide sa Ginoo ang tanan gikinahanglan. Wala ang survey. Wala tayo mahimo ni anak. Kapag muna na pila preparation sa mga gawin. Pila yung simba ka mo. Maabot ba 5% sa preparation sa mga gawin ba? Hindi lang sa ato simbahan. Kasi over mga simbahan, hindi na imong ang ratio anak. Kung pila ka porsyento karon ang nasa simbahan, kung pila ka porsyento ang to sa gawas o ang naningkamot ng paghimo nila. Ang matayo siguro kag wala dahil mag-3% pastor. Hindi tinuod nga survey. No? Wala nga akong paghinaot unta na in 5% apil ka. Apil ka.
Dugang mo kumatuon ay mga isuon. Hello mo sa paghimo ni Luis sa atak. Padahon na sa final, Pilar Villains at sakay sa atak. Walo ka po. Kung ibutan na to, naa sila sa pila, isa na to, 10,000. Pasiguro tawa to, hindi mo kalimutan. Ay gamay pa to, 1 million na lang, o sige. Out of 1 million, walo na. So very dangerous atong panahon mga iso. Kung ang Ginoo andam mo provide sa atong mga gikinahanglan. Pero yun ang Ginoo, di makatapos. Di katapos akong amazing provision. Nga naman, di na ako'y sulod diya sa kasing-kasing. Lahi man. Lahi. Yung sulod diya. Pero ang Ginoo, ready with all the time. So inapunta no kini nga mga utana, mga kamatuoran ni atong nadumog karon atong ikinabuhi. Kaya ang Dios andam magbukbok sa ato sa iyahang mga tawag reward. Kining peace, ambis na perfect peace, amazing provision is already ready. Pero most of us is not ready. Manindog ta, o mamalandong kita, hindi mga pulo dito. At i-recall, hindi nga kabuntagon, another upat, no? Hindi na ito mahurot ng mga biblical characters, pero ito na hindi upat-upat. So, naman na ito, si Solomon, i-bless sa Ginoo, wisdom, wealth, and fame. Huwag itong widow, saripat, full of jar, pasabot, amazing provision, diya po na. Ikay bulungan din ang anak, mapatay na ng buhay pa. Then you double portion, blessings siyang i-enjoy. And then kita mga believers, di ba kung really and perfect nga. Ang hingpit nga, kalinaw na di lang sa awit. Di ba na awit na ito, anak? Ang hingpit nga kalinaw. Really na karoon, pero atong really po atong kinabuhi mag-enjoy tayo. And God's amazing blessing. Lord, buot mo kami, O Diyos, na mag-enjoy while waiting sa iyong pagbalik nilo. Tungkol kay Jesus, di ko na nga, nag-prayer niya, yung siya nga, amahan mo nga nasa langit. Kung sinitabot niya sa langit, mauman din sa yuta. So Lord, ready na ang tanan. Help us nga maging karapat-dapat kami mag-enjoy niya. Mahal, tabangin kami sa pag-idumdum ng mga kamatuoran.